Sa Judicial and Bar Council o JBC interview para sa posisyon ng ombudsman, tiniyak ng kandidatong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na magiging apolitical at independent ang ombudsman. Tiniyak din ito na magiging patas ito at hindi anya gagamitin ang posisyon bilang political weapon. Si Margot Gonzalez magbabalita. Unang sumalang sa huling set ng public panel interview ng JBC si Justice Secretary Boying Remulla. Tiniyak ni Remulla na magiging apolitical ito, may integridad at magkakaroon ng independence ang ombudsman sakalit siya ang mauupo sa posisyon. Yan ay sa kabila ng pagkakaroon nito ng mga kaanak sa gobyerno. Ayon kay Remulla, kailangan na may masampulan ng mga kurap. Sa media interview naman, muling nilinaw ng kalihim na pabor ito sa lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno at naging sa kanilang mga kaanak. I think that we can rely on the people of the Philippines to help government in advocating or in enforcing a lifestyle check. Yun ang taong bayan ang pwede magsabi kung ano nangyayari sa mga paligid nila. Kung siya ang mapipili, bukas anyo siyang gawing accessible ang salin ng mga opisyal. Basta malinis ang pakay at hindi ito gagamitin para sa blackmail. Basta yung taong humingi ng salin should write a letter of what the intention is. I think that's the most important thing. It should not be used for vilification purposes. It should not be used for blackmail, and it should not be used because I mean the problem here is people can be kidnapped if you reveal what is there. Sa tanong naman kung papaano nito matitiyak na hindi magagamit ang posisyon bilang political weapon, ayon sa kilihim, magiging patas siyang ombudsman. Una nang sinabi ni Senator Amy Marcos na ipipilit ng gobyerno na makuha ni Remulla ang posisyon para makasuhan si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kalyado. Marami kasing file ng kaso, ginagawa nilang lugar para ano yan ang DOJ ginagawang lugar ng abogado maging collection area. Pa-file na ng criminal case para makakolekta sila, magsasettle sa kanila. Meron din dito sa politika, nangyayari din yan. Sa politika naman, sinusubukan nila kunin yung side ng kabila para parusahan ng kalaban. The ombudsman has to be fair. Sa akin naman, it has to be fair. Hindi naman dapat weaponize. It should never be weaponized. Balak naman ni Remulla na maghain ng motion sa ombudsman para agad nang marisolba ang mga administrative at criminal complaint ni Senator Amy Marcos kasunod ang manay iligal na pagresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Depensa pa nito sa pagpapadala sa matandang Duterte, trabaho lang. Trabaho po namin yan na to keep the country stable, to prevent violence, to prevent the happening of any untoward acts. And I think that we were able to peacefully bring him abroad to face the charges against him without hurting anybody. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.